Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Yan, tayo po ay bumabati ng isang magandang umaga sa ating pong mga kaibigan at listeners dyan sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago, Isabela, sa Ilocos Sur, sa Mabuhay Oriental Mindoro, sa Dipakulaw at sa Baler. Yan. Binabati rin po natin ang ating pong mga listeners dito sa Mega Manila. Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. Yan. So ano po ba ang mga karaniwang mga hinaing ng mga tao ngayon? Ito ang mga sinasabi nila paano mapapanugumpayan ang trauma sa buhay. No? Takot na akong gawin ang normal na ginagawa ko. Yan. Paano maalis ang takot na ito? Saan ko ba mahanap ang kapayapaan? Ikaw ba ay naghahanap ng magpupuno sa kawalan ng laman sa buhay mo, maging maayos ang lahat para sa iyo? Sa umaga pong ito, ating tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan na magbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Kaya huwag kayong aalis, ito ang iyong Kuya Bong at ikaw ay nakikinig sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ang focus ng ating pong pagtutuunan ng pansin ngayon ay healing from trauma, no? Paggaling mula sa trauma. Ang ating pong text ay makikita sa Psalm 147:3. Ito po ang sinasabi, He heals the brokenhearted and binds up their wound. Yan, pinapagaling daw ng ating Panginoon ang bagbag sa puso at tinatalian nila ang kanyang mga sugat. No? Ito ay he heals the wound. Yan. Kaya nga ang ating acronym, no, ihanda na po natin ang ating po mga notebooks, no, kung kayo ay nagbabiyahe, alam niyo po, maaari naman nating ulitin itong programa na ito. Punta lang kayo sa Facebook page ng Adventist World Radio Manila at inyong mapapakinggan muli ang ating pong programa. Yan. Kung hindi nyo maisulat yung mga dapat nyo isulat, ay atin lang pong ma-review ito sa magitan ng pagpunta sa ating pong Facebook page. Kaya naman, ang ating acronym ay HEAL. HEAL. Una, yung H, hope, E, express, A, abide, and L, let go. No? Ano po ba yung H? Ang H po ay hope in God's restoration. Yung pag-asa doon sa pagpapanumbalik ng ating Panginoong Diyos. No? Ang healing po ay nagsisimula sa pag-asa. Gaano man kalalim ang sakit nararamdaman natin, nangangako ang ating Panginoong Diyos na pagpapanumbalikin at pagpapanibaguhin na ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya kailangan po tayo na tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. No? Sa Jeremiah 30:17, sabi po dito, But I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. No? Ngunit ibabalik ko sa inyo ang kalusugan at pagagalingin ang inyong mga sugat, sabi ng ating Panginoon. Alam nyo, kapag tayo ay nahihirapan, kapag tayo ay parang wala ng pag-asa, no? Tayo ay lumapit sa ating Panginoon dahil ito ang promise ng ating Panginoon. I will restore you to health and heal your wounds. Hindi pa po napakaganda ng ating Panginoon mismo ang nangako sa atin na tayo po ay papagalingin, na tayo ay papalakasin, papanumbalikin ang ating pong mga kalusugan. Kaya wag na po kayong magtiwala sa iba, kundi ibalik po natin ang ating pong pag-asa, ang ating tiwala sa ating Panginoong Diyos. Sa Isaiah 40:31, ito naman po ang sabi, But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Kaya kung tayo daw po ay umaasa sa ating Panginoon, ay magbabago. Bibigyan tayo ng panibagong lakas ng ating Panginoon. Na katulad ng agila, tayo po ay lilipad ng mataas. No? Kung tayo man ay tatakbo, hindi ho tayo mapapagod.
At kung tayo ay maglalakad, hindi ho tayo manghihina. Yan po ang napakagandang pangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya kailangan po tayong umasa sa ating Panginoon. Dahil babalik sa atin ng ating kalakasan, ito ang pangako ng ating Panginoon sa Isaiah 40:31. Ang sabi po ni Desmond Tutu, isa pong writer, hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. No? Ang pag-asa daw po, napakaganda, ay nakikitang may liwanag sa kabila ng lahat ng kadiliman. Ang kinabukasan po ba ninyo ay parang napakadilim, no? Na parang hindi nyo alam kung ano yung gagawin at kayo ay talagang nahihirapan kung saan kayo babaling, no? Kapag tayo ay merong tiwala sa ating Panginoong Diyos, kapag may pag-asa tayo sa ating Panginoong Diyos, nakikita natin ang liwanag bagaman merong kadiliman. Sabi naman ni David Rossi, scars show us where you have been, but they do not dictate where we are going. No? Napakaganda na quotation po ito mula kay David Rossi. Ang mga peklat daw po ay nagpapakita sa atin kung saan tayo nanggaling. No? Kung saan tayo napunta o kung ano ang nangyari sa atin. Pero hindi naman dinidikta nung peklat na iyon kung saan kayo pupunta. No? Kaya kung meron kayong pag-asa sa ating Panginoon, kung meron tayong pagtitiwala sa ating Panginoon, no, hindi natin dapat katakutan kung ano ang hinaharap natin. Dahil kapag nandun na ang ating Panginoon, alam natin, magiging mabuti ang ating pong buhay. Okay? So yan po, yung una, H, hope in God's restoration. Okay? At yung sunod naman po, E, letter E, express your pain to God and others. No? Ipahayag daw po natin ang nararanasan nating sakit sa ating Panginoong Diyos at ibahagi rin natin sa iba na ating pong pinagkakatiwalaan. Alam niyo po, ang trauma ay hindi dapat pigilan, ngunit ito ay dapat nating ipahayag, no? Ang pagbabahagi ng ating pong sakit sa Diyos at mga yung papakilala natin sa mga tao o yung pagbibigay natin sa mga tao na ating pong mga hiniing ay nakakatulong sa ating pong proseso ng pagpapagaling. Kaya nga napaka-importante, no, mga kaibigan, na meron din tayong mga kaibigan na pinagkakatiwalaan natin na meron ding pagkakilala sa ating Panginoong Diyos at nagtatakot sa ating Panginoong Diyos upang ang mga sasabihin nila ay makapagbibigay ng kalakasan sa ating mga kalooban. Kaya nga, una, express natin, no, sa letter E, express your pain to God and express your pain to others as well. Sabi sa Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. No, ang gandang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nangangapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Saan tayo lalapit na magkakaroon tayo ng kapahingahan? Minsan, babaling tayo dito, babaling tayo sa kanan, pero wala tayong nakikitang kapayapaan. Subalit kung tayo ay titingin paitaas at tayo ay makikipag-usap sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin at lumalapit tayo, dala-dala ang ating pong pagpapagal at yung ating pong bigat na nararanasan, ay bibigyan tayo ng ating Panginoon ng kapahingahan. Yan po ang napakagandang pangako sa atin ng ating Panginoon. So James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. No? Isa rin pong advice sa atin mula sa Santiago 5:16 na ipagtapat daw po natin ang ating pong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa upang tayo daw po ay gumaling. No? Napakaganda na ang ating Panginoon ang siyang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Sabi ni Rabbi Earl Grolman,
Grief shared is grief diminished, 'no? Kapag tayo daw po ay nagbabahagi ng ating pong kalungkutan, nababawasan ang ating pong mga kalungkutan. Kaya atin pong i-share, 'no? Hindi po itambak natin dun sa ibang tao yung ating pong mga kalungkutan, kundi kailangan po natin 'tong i-share. Malaman din nila kung ano yung pinagdaraanan natin. Maintindihan po nila kung papaano at ano ang nangyayari sa atin, 'no? Minsan talagang we are on the breaking point ng ating pong buhay. Pero kapag tayo po ay nakikipag-usap sa ating pong mga kaibigan, unti-unti, 'no, nakikita po natin na meron silang concern, na sila ay nakakaintindi, nauunawaan po tayo. Kaya kailangan naman ay ibahagi rin natin dun sa iba. Pero 'wag naman sa lahat, 'no? May mga tao kasi na baka mali ang pinagbabaghaginan ninyo, sa halip na matulungan kayo ay, ibabalita sa iba na wala namang concern at anong mangyayari, lalo pa kayong pagtatawanan o pagtataasan ng kilay, 'no, napakahirap po ng ganyan. Ang binabanggit po dito ay ibigay natin una sa ating Panginoong Diyos at siyempre sunod sa mga tao na merong pagkatakot sa ating Panginoong Diyos, okay? Sabi naman ni Khalil Gibran, no, Khalil Gibran, "Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding." No? Yung ating pong sakit daw po ay yung pagbasag nung shell o yung enclosement na sumasaklaw sa lahat ng ating pong pangunawa. Minsan po kasi kapag tayo ay nasa sakit o iba ang nararamdaman natin, iba rin naman ang nagiging reaksyon natin sa mga tao, 'no? Kapag tayo ay nakakaranas ng trauma at kapag tayo ay nakakaranas ng sakit sa ating pong mga kalooban, kahit maganda yung sinabi, pero nag-iiba po minsan yung pagkaintindi natin, 'no? Kaya napakaimportante, mga kaibigan, na tayo po ay maging open, 'no, sa ating pong mga kakilala, sa mga tao na tayo po ay magbahagi rin naman sa kanila kung sila po ay concerned sa atin. Okay? So yan po, yung letter E, express your pain. Yan. At yung sunod naman po doon sa ating pong acronym na HEAL ay A, abide in God's presence. No? Ang tunay po na kagalingan ay yung nagmumula sa pananatili natin sa ating Panginoong Diyos. Yung paggugol natin ng oras sa pananalangin, paggugol ng oras sa pagsamba, at sa kanyang mga salita. Ito po ay nagdudulot ng kaaliwan at kapayapaan. No? So, ang kailangan po natin ay manatili sa presensya ng Diyos. Abide in God's presence. Sa John 4:15:4, ito po ang sabi, no? John 1:15:4, "Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine." Napakaganda na pangako sa atin ng ating Panginoon at paanyaya sa atin ng ating Panginoon na manatili kayo sa akin. Yan po ang sabi niya. Gaya ko naman na nananatili sa inyo. Gaya ko naman na nananatili sa inyo. So, ibig sabihin, ang Panginoon mismo muna ang una na lumapit sa atin at nananatili sa atin. Ang problema, minsan, tayo ang lumalayo sa ating Panginoon. Kaya nga inaanyayahan tayo na manatili sa Kanya. Dahil kung tayo ay mananatili sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesus, na gaya ng pananatili niya sa atin, kailanman ay hindi tayo hihiwalay sa ating Panginoon. Dahil siya po ay faithful, no? Wala daw pong sanga ang magbubunga na mag-isa. Kaya dapat tayo ay manatili sa puno ng ubas, no? Yan po ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. I am the vine, ye are the branches. Kapag ang sanga, no, mga kaibigan, ay pinutol mo, ay ano na mangyayari dito? Mamamatay na po ito. No? At hindi na magbubunga. Siyempre kapag pinutol mo na to, mamamatay na to.
natural, wala na pong bunga. Kaya napaka-importante na manatili tayo sa ating Panginoong Diyos. No? Sa Philippians 4:6-7, ang sabi po dito, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." No? Ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon na sinabi niya, huwag kayong mabalisa. Actually, parang ito ay utos sa atin. Do not be anxious. O hindi po dito na you may not be anxious o please don't be anxious. Hindi po. Ang sinabi po dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. No? Ito po ay saklaw lahat. Kundi sa bawat sitwasyon daw ng ating pong buhay sa pamamagitan po ng panalangin at pakikipag-usap at may pasasalamat, hirap po natin ang ating pong kahilingan sa ating Panginoong Diyos. Iharap natin ang kahilingan natin sa ating Panginoong Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa ating puso, no? Sa pag-iisip kay Kristo. Kaya naman, kung titingnan po natin itong teksto na ito, huwag kayong mabalisa. Ano man ang kinakaharap po natin, ang utos sa atin ay huwag tayong mabalisa. At kung tayo man ay nababalisa, no, ay iharap daw natin ang ating pong kabalisahan sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. Na tayo po ay nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. At kung ano man ang nangyayari sa atin, tayo po ay magpasalamat. Bakit tayo magpapasalamat? Alam niyo po, ang ating Panginoon may plano sa bawat isa sa atin. In all things, ang sabi nga doon sa text, in all things, God works for the good of them that love Him. Oh, sa lahat daw po ng bagay, ito man mabuti, ito man ang masama, ay gumagawa ang ating Panginoon sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. So ano pa ang ating ikakatakot kung ang ating Panginoon ay lubos na nagmamahal sa atin? Ang sabi ni Billy Graham, God's love is a healing balm for every wound. No? Ang pag-ibig daw po ng Diyos ay isang pampagaling na balsamo sa bawat sugat. No? O lumapit tayo sa ating Panginoon. Dahil una siyang nagmahal sa atin, ibinuhos niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Hindi na po ito binabawi dahil ibinigay na ito ng bukal sa puso ng ating Panginoon. So kung merong pag-ibig ang ating Panginoon sa atin at ito ay tatanggapin natin, tayo po ay papagalingin sa bawat sugat na ating pong nararamdaman. Ang sabi pa ng isang quotation na hindi kilala ang nagsulat, sabi po dito, healing doesn't mean the damage never existed. It means the damage no longer controls your life. Ang ganda po, no? Ang pagpapagaling ay hindi nangangahulugan na ang pinsala ay hindi na kailanman umiiral, no? Ito man ay patuloy na umiiral, ito man ay existing pa rin, pero kapag kayo ay healed na, ibig sabihin, ang kahulugan po nito, yung pinsala na nagawa nito dati ay hindi na kumukontrol sa ating pong buhay. Kaya naman panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon ng pagpapagaling. Huwag po nating bitawan ang kamay ng ating Panginoon. Let us always abide in God's presence upang tayo ay lubos na makaranas ng kapayapaan sa ating pong mga puso. Okay? At yung letter L sa ating word na heal, let go and trust God's plan. Let go and trust God's plan. No? Atin daw po na i-let go, no? Atin pong iwaksi at bitawan natin yung mga sakit na nararamdaman po natin. Ang susi pala ng pagpapagaling
ay yung ating bitawan, no? Lahat ng mga nararamdaman nating sakit at tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, no? Dahil ang key na tayo ay mawala doon sa sakit na nararamdaman natin ay yung magtiwala tayo sa plano ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, wag niyo na pong panghawakan yung mga nararamdaman ninyong sakit at yung mga problema ninyo. Dahil kung ito ay ibinigay na natin sa ating Panginoon, kailangan tayo po ay magtiwala sa plano ng ating Panginoon, sa gagawin ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Sa Romans 8:28, ito po ang sabi, "And we know that in all things, God works for the good of those who love Him." O yan, who have been called according to His purpose. Yan po ang sinasabi dito sa Romans 8:28. Maari siguro na napakalakas ng inyong katunggali o kaya naman napakabigat ng inyong problema na kayo ay inuusig ng mga taong matataas ang kanilang estado sa lipunan at marami silang pera. Pero no, tayo ay kasama ng Diyos. Walang hihigit pang ibang tao na pwedeng lumaban sa atin kung tayo ay nasa ating Panginoong Diyos. Because God works in all things. It may be good, it may be bad, no? Minsan talaga iniisip natin na wala ng pag-asa. Pero kahit doon sa kawalang pag-asa na iyon na nakikita natin, ang ating Panginoon ay gumagawa pa rin sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. Kaya huwag tayong bumitiw sa ating Panginoon. Tayo ay magtiwala sa ating Panginoon dahil gagawa ang ating Panginoon sa lahat ng sitwasyon sa ikabubuti po natin. Sa 2 Corinthians 5:17, ang ganda rin ang binanggit po dito. "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone and new is here." Oh, napakaganda na kung tayo ay na kay Kristo, tayo ay bagong nilalang. No? Maaari siguro dati-rati tayo ay hindi nagtitiwala sa ating Panginoon. Tayo ay gumagawa ng masama. Pero ngayong tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, no? Tayo ay tumalima sa Kanya at ninais natin na siya ay tumahan sa ating pong mga puso. Tayo ay bagong nilalang. Yung dati-rating gagawa natin, hindi na natin ginagawa ngayon. Kaya napaka-importante na tayo ay laging nasa ating Panginoong Jesus. Sabi ni Thich Nhat Hanh, no? Letting go gives us freedom. And freedom is the only condition for happiness. No? Kapag pinakawalan daw po natin yung sakit na nararamdaman natin, yung mga problema na gumagapo sa ating mga puso, we will be happy. Because freedom is the only condition of happiness. No? Ang sabi naman ng isang quotation, when we put our cares in God's hands, He puts His peace in our hearts. No? Kapag inilagay daw po natin ang ating pong mga alalahanin sa kamay ng ating Panginoong Diyos, inilalagay niya ang kanyang kapayapaan sa ating mga puso. No? Kaya napaka-importante, no, mga kaibigan, na tayo ay magtiwalang lubos sa ating Panginoong Diyos. No? Ilagay po natin lahat ng ating pong hinaing sa Kanya. Ilagay natin lahat ng ating kabalisahan sa Kanya. Dahil kapag inilagay natin ang lahat sa Kanya, inilalagay rin naman ng ating Panginoong Diyos ang kapayapaan sa ating mga puso. At tayo ay nagiging ligtas at nagiging free, no, sa lahat ng ating pong kabalisahan. Sa problema na ating pong kinakaharap, no, tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Minsan tayo ay nakakaranas ng trauma sa ating pong mga paglalakbay. Ngunit ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, lakas, at bumabalik
ang ating pong patuloy na kapayapaan. So kung kayo ay nakakaranas ng trauma, no, alalahanin po natin yung word na heal. So ano daw po yung heal? H, hope in God's restoration. E, express your pain to God and others. A, abide in God's presence. And L, let go and trust God's plan. Oh, napaka-importante na ating pong maalala ito, no, kung kayo ay nakakaranas ng sakit. Kung kayo man ay nakakaranas na kayo po ay nakakaramdam na parang tinalikuran na kayo ng ibang mga tao at kayo ay natatakot ng lumabas dahil baka mangyari yung mga dating nangyari. Kapag tayo po ay umasa sa ating Panginoong Diyos, ay papanumbalikin niya ang kapayapaan sa atin. Ipahayag natin ang ating sakit na nararamdaman sa ating Panginoong Diyos. Manatili po tayo sa presensya at hayaan po natin, no, na tayo po ay makatagpo ng tunay na kalinga at kapayapaan. Kung nagdadala po tayo ng trauma sa ating pong buhay, alamin po natin na ang ating Panginoon ay nakakakita at nakikita niya ang ating kalagayan at ninanais niya na tayo po ay pagalingin sa ating pong nararanasan. Kailangan lamang po tayo magtiwala sa Kanya. Humingi tayo ng suporta sa Kanya at sa ibang mga tao rin naman at tayo po ay lalakad sa kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka. Sa umaga pong ito, kami po ay lumalapit sa inyong banal na harapan. Panginoon, kami ay nakakaranas minsan ng problema sa aming pong puso. Nakakaranas kami ng trauma at kami ay may pasakit na nararanasan. Kaya po, Panginoon, namin po muling tinatalaga ang aming pong mga sarili sa inyo. Nais po namin na bumalik sa inyo dahil alam po namin sa inyo merong kapayapaan. Kaya naman, sa umaga po ito, tanggapin nawa po kami. Tanggapin ang bawat isa na lumalapit sa inyo. At alam po namin, hindi nyo naman kami itatakwil, bagkus kami ay inyong tatanggapin. Nagpapasalamat po kami sa pagdinig ninyo sa aming pong mga panalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa na mga pangakong di nabibigo. Inaanyayahan po namin muli kayo sa ating pong sunod na episode na kayo ay makasama natin na tayo ay lubos na mag-aral ng mga pangako ng ating Panginoon. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at naway pagpalain kayo ng ating Panginoon.